Sa Quezon City naman, naging pahirapan ng rescue operations ng mga otoridad sa mga pamilyang na-stranded sa ilang barangay dahil sa pagbaha. Isang ginang napaanak pa nga habang nire-rescue. Ang update niyan sa sentro ng balita ni Benji Durango. Live, Benji. Kaliwat ka ng baha ang inabot ng Quezon City ngayong araw dahil nga sa malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na dala nitong bagyong si Karina. Dito nga sa barangay Santo Domingo, isang ginang ang nanganak sa kalagitnaan ng rescue operation. Isang ginang ang napaanak sa kalagitnaan ng baha sa barangay Santo Domingo, QC kaninang umaga. Makikita pa ang inunan ng sanggol. Nirespondihan na mag-ina ng QC DRRMO. Ligtas naman ang mag-ina pero kinakailangan silang dalhin sa ospital para maipasuri. Nasa third floor ang mag-ina kaya hirap ang mga rescuer na maibaba at maitiwid sa baha ang mag-ina. Pahirapan ang operasyon ng mga rescuer sa barangay Santo Domingo QC. Lampas tao na kasi ang baha. Ang mga residente gumamit na rin ng tali para maging gabay sa mga magsisilikas. Kanya-kanyang langoy naman ng mga residente. Bagamat napasok na ng rescuer ang loob ng barangay, kanya-kanyang likas pa rin ng mga residente. Ang mga nagsilikas naman sa kalsada na naghintay ng paghupa ng baha. Ang problema, tuloy-tuloy pa rin ang bagsak ng pabugsong ulan. Ang entrada ng Skyway, naging swimming pool na. Nagkalat din ng debris na inadod ng baha. Wala ngayong sasakyan na nakakaraan sa Araneta Avenue patungong Caloocan. Kailangan ng langoy ng baha sa Sitio San Isidro. Malalim po. Gano'ng malalim doon? Ha? Lampas sa'yo? Nilangoy mo? So, hindi ba kaya ng hindi ko kaya ng life vest? Kailangan po medyo delikado pala. Opo, delikado. Madaling araw pa lang, sinasabihan ng mga residente na lumikas pero di sila sumunod. Tali daw, tali! Tali daw, tali! Double time din ang mga rescuer sa barangay Bagong Pag-asa at Project 6. Yung iba po kasi sir, hindi po nagpaparescue eh. Ayaw po nila kiyon ng mga bahay-bahay. Yung ganito kalalim, ayaw magparescue? Opo. Kaya po pinipilit namin sila magpa-port evacuation na po talaga ngayon. Dito, nandun din sa Padasa Gymnasium, meron tayong 21 individuals. Madadagdagan pa ito malamang. Posible sir. Kasi ongoing pa po ang ating rescue operation. Ang mga rumisponde, gumamit pa ng tali. Dito dadaan ang mga taong kailangan sagipin. Ang iba, lumangoy na lang gamit ang life vest at salbabida. Maya-maya pa, bumagsak na ang mas malakas na ulan. Lumakas ang agos ng tubig galing kalsada papasok ng sitio. Nahirapan ang mga rescuer, iniwan na nila ang mga tali para iligtas ang sarili. Umapaw na rin ang ilog na ito na tumatawid sa Quezon Avenue. Ang mga bahay, inabot na. Sa bubong na dumadaan ng mga residente, isang matandang babae ang nagdudumaling lumikas. Hindi pa kayo mag-evacuate? Lalabas na? Ay, maghahakot pa kayo ng gamit? Ay, dati. Kasama ho kayo dyan? Mag-isa niyang inililigtas sa mga gamit. Samantala, nailabas na, nailikas na mag-ina na trap mula sa kanilang binahang bahay dito sa loob ng barangay Santo Domingo. Sakay sila ng rubber boat ng QC DRRMO. Nakabalot pa nga ng supot ang bagong panganak na sanggol habang ang ina naman ay binuhat ng mga rescuer. Dadalhin sila sa pinakamalapit na ospital. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pag-angat ng tubig baha dito sa Araneta Avenue. Kung makikita nyo sa aking likuran ay hindi pa rin humuhupa itong baha. At lalong hindi pa rin ito huhupa dahil tuloy-tuloy pa rin itong bagsak ng malakas na ulan dito sa Araneta Avenue. Maraming salamat sa iyo, Benji Durango.